At tayo pong lahat po mga minamahal sa oras na ito ay manalangin upang tayo pisamahan. Gabayin po tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Hesus. Kami ito sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi na ipumbalan mong gawain. Lalubos ang pinagpalat din ng isa sa pagkilos sa aming kaligitnaan. Patunay lamang nakasama ka namin sa pagsamba po namin sa araw na ito. At narito po kami ngayon sa pag-aaral ng pumbalang mo salita. Ang bawat isa sa amin, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Sa lahat po aming nagawang pagkukulat, pagkakasala, patawarin mo kami, O Diyos, buksan ang pangunawa ng bawat isa na naririto na maunawaan po namin ipumbalan mong kalooban at ikaw po magbigay sa akin ng karunong kaalaman patungkol sa ipumbalan mong salita na maipahayag ko po na malakip na pag-ibig at kapangyarihan. Pagpalain mo kami lahat sa unat dalangin na ipuminamahal at iginagala na ipumala, amin pong sinasaway magawa ng kaaway pag-alinlangan ay command you cast out in the name of the rest Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyong kinauupuan. Ngunit bago po ang lahat, aking pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagsamba, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati ay bukod tangi lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At dobleng paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon, sa kanila po mapagpalang turo at aral iniwan sa bawat isa sa atin ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, beloved Honorable Assistant Pastor Lina Kuman Almeida, and the beloved Almeida Children and Family, sa lahat ng ating mga beloved co-preachers, sa pangasiwa po ng ating beloved preacher Mars Pacton, sa lahat ng ating mga beloved elders, sa ating pong minamahal na mga kapatiran, baguhan madudatihan, maging sa lahat ng ating pong mga webcast viewers, na walang sawang umaantabay sa gawain nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magandang hapon na po sa ating lahat. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. At tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa Hebreo Kapitulo 10 at ang bersikulo po ay 23. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 10, bersikulo 23. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag magalinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Amen. Purihin po ang pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Diyos po ang magpala. Bigyan po natin ng tema ang ating tatalakayin sa araw na ito, Faithful Faith in the Faithful God. Matapat na pananampalataya sa tapat na Diyos. Kaya dapat po mga minamahal tayong lahat ng mga mananampalataya ay magpatuloy po tayo sapagkat tapat ang nangako po sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya marami sa ating panahon ngayon ang nawawalan ng pag-asa at nalalayo sa pananampalataya dahil sa mga pagsubok, tukso at pag-aanilangan. Ngunit paalala ng ating nabasa pong mga mina sa Hebreo na huwag tayong bibitaw, kundi magpatuloy sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ang ating pananampalataya ay may pundasyon na katapatan sa Diyos na hindi nagbabago. Katulad ng isang bata po mga minamahal, isang bata na humahawak sa kanyang mahal na ama. Habang tumatawid sila sa tulay, umuuga ang tulay, malakas ang hangin, ngunit hindi siya natakot dahil alam niya maigpit ang kapit ng kanyang ama. Everybody shall praise the Lord. Ganon din po tayo, lahat ng mga mananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dapat mayroon tayong matibay na kapit sa Diyos. Amen. Matibay ang kapit ng Diyos sa atin kaysa kapit natin sa Diyos. Kaya dapat po mga minamal, dapat ang ating pong panalangin na sa ating pong patuloy na paglilingkod sa Kanya, sa ating pong patuloy na pagsamba sa Kanya, patuloy po tayong panghawakan. Ang Diyos po ang hahawak sa atin para hindi tayo makabitaw. Dahil kapag tayo po ang humawak sa Diyos, maaaring tayo po yung makabitaw. Kaya lagi po natin panalangin sa Diyos, ang Diyos po mga minamahal, patuloy po tayong gabayan, panghawakan o pangpatuloy po tayong makalakad sa kanyang banal na kalooban.
Palakpakan po natin ang ating dear Jesus. Amen. Faithful faith in the faithful God. Number 1, hold fast the faith. Hawakan ang pananampalataya. Unang Korinto Kapitulo 16 at ang versikulo po ay 13. Isunod na rin po natin yung 2 Timoteo 1:13. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 16, ang versikulo po 13. Magsipag-ingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalaki, kayo'y mangagpakalakas. Amen. Dito po sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 13. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na rinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Hindi sapat na nagsimula tayo kay Kristo. Hindi sapat na tayo po ay makakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Hindi sapat po mga minang makilala lamang po natin ang tunay na Diyos. Hindi sapat na tayo po ay naglilingkod lang, kundi dapat po mga minamahal sa ating paglilingkod, sa ating pagkakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, mayroon tayong panindigan sa pananampalataya. Amen. Stand fast in the faith. Mayroon po tayong paninindigan sa pananampalataya. Ang sabi, magpakalalaki kayo sa pananampalataya. Anong ibig sabihin nito? Yung bubang mga babae, maging lalaki sila. Hindi po ganon, kundi ang mga babae, ang mga lalaki, dapat mayroon silang paninindigan sa paglilingkod sa Diyos. Mayroon silang paninindigan na gawin ang katwiran at kalooban ng Diyos. Amen. Everybody shall praise the Lord. Sapagkat may mga ilang mga mananampalataya na nakilala nila ang Diyos, nasumpungan na po nila ang tunay na balay na gawain ng Diyos, ngunit ang kanilang paglilingkod, ang kanilang pananampalataya sa Diyos po mga minamahal, yung sinasabi po nilang urong-sulong. Kapag masagana ang buhay, masigasig na naglilingkod sa Diyos. Kapag naroon na po sa kawalan, parang ayaw nilang ihakbang ang kanilang pong dalawang paa para paglingkuran ng Diyos. Dapat hindi po tayo ganun, kundi anumang kalagayan po natin sa buhay, nasa kasaganaan o nasa kawalan, dapat naroon po yung ating paninindigan na maglilingkod sa Kanya. Everybody shall praise the Lord. Amen. Anuman po ang ating kalagayan sa buhay, may problema man o wala, dapat naroon po yung paninindigan mo, gawin ang katwiran at kalooban ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Sabi po rito sa 2 Timoteo 1:13, hold fast the form of sound words. Mahigpit mong panghawakan ang anyo ng mga wastong salita. Kay katulad po mga minamahal ng sundalo. Ang sundalo, mahigpit na humahawak sa kanyang bandila. Kahit sugatan, hindi niya ito pinapakawalan. Dapat ganun tayo humahawak sa ating pananampalataya sa Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Ang tanong po mga minamahal, hawak pa ba natin ang pananampalataya o napapabitiw na dahil sa hirap ng buhay? Kaya kung mayroong mga mananampalataya na nung sila po'y baguhan pa lamang, naroon po ang kanilang porsigidong paglilingkod sa Diyos, porsigidong pagsunod, gawin ang katwiran at kalooban ng Diyos. Paglipas ng araw, buwan, taon, panahon, ang kanilang paglilingkod po mga minamahal, urong-sulong na. Yung iba po mga minamahal, kayo may tinatawag na Holy Supper Christian. Once a month kung dumalo. Mayroon din Sunday Christian. Lingguhan lamang dumadalo. Amen. Mayroon pong Anniversary Christian. Tuwing anniversary lamang ng balay na gawain ni Diyos, sila pinananambahan. Kapag ganun po ang ating attitude sa paglilingkod sa Diyos, yan po mga minamahal, walang kasiguruhan sa kaligtasan ng pangako ng Diyos sa atin. Everybody shall praise the Lord. Sapagkat lagi po natin napapanood sa telebisyon, sa pangaral ng ating mga pastor, sapagkat ang ating mga magulang sa Panginoon nagmalasakit sa bawat isa sa atin. Ayon ng ating mga magulang sa Panginoon, inisa man sa atin, maiwan sa rapture, kundi makasama sa rapture.
Kaya sabi ng ating mga magulang sa Panginoon, sa lahat ng mga mananampalataya na nakakilala na sa ating Dear Jesus, kung nananais po ninyong makasigurado sa inyong kaligtasan, ano po ang sabi ng ating mga pastor? Dumalo po kayo ng 3 beses sa loob ng 1 linggo. Kaya nasa atin na po ang pagpapasya, paano po natin gawin yan? Amen. Na ginagawa po natin yan, sinusunod po natin ang kalooban ng Diyos na hindi napipilitan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Baka sabihin po ninyo, sinasabi ng ating mahal na mga aral, 3 beses dumalo sa loob ng 1 linggo. Gagawin ko nga. Ngunit ang ibang mga Kristiyano, parang napipilitan lang. Dapat huwag po ganun po makaminan sapagkat sa paglilingkod po natin sa Diyos, hindi tayo naglilingkod kanino pa man, kundi mismo sa Diyos tayo. Sumusunod sa Diyos po tayo, naglilingkod sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Si Apostol Pablo, siya po yung napakagandang isang halimbawa, uliran na Kristiyano sumunod sa kalooban ng Diyos. Siya po mga minamahal yung Kristiyanong mayroong pong paninindigan, hinawakan niyang mahigpit ang pananampalataya niya sa Diyos. Kaya sinalita po niya, mabuhay, mamatay kay Kristo ay pakinabang. Walang makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ko sa Diyos. Ibig sabihin po mga minamahal, doon po natin makita na si Apostol Pablo, pinanghawakan niyang matibay ang pananampalataya niya sa Diyos. Amen. Dapat ganun po tayo po mga minamahal. Hanggat may pagkakataon na makapaglingkod tayo sa Diyos, gagawin po natin yan. Hanggat tayo may pagkakataon magpuri sa Kanya, hanggat may pagkakataon tayo po makinig ng balang salita ni Diyos, gagawin po natin yan. Hanggat may pagkakataon, narin po yung tayo po nagbibigay na may katapatan, gagawin po natin yan para sa ating pinakamahal na Panginoon. Kapag ginagawa po natin yung mga bagay na iyan, tayo rin mismo ang makikinabang yan. Hindi ang ilang tao, hindi ang ibang tao, hindi ang kapitbahay mo, hindi ang kakilala mo, hindi kung sino-sino, kundi tayo mismo ang makikinabang pag ginawa po natin yung mga bagay-bagay alinsunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Hinawakan ni Apostol Pablo ang kanyang pananampalataya, hindi po siya bumitaw, hindi po siya umayaw, gawin ang banal na kalooban ng Diyos. Pagpalakpakan po natin ang ating Dear Jesus. Number 2 na po tayo. Without wavering. Santiago Kapitulo 1 at ang versikulo po 6. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 6. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-alinlangan, sapagkat yaon na gailangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkabila. Amen. Amen. Isunod na rin po natin yung Efeso Kapitulo 4 at ang versikulo po ay 14. Dito po sa aklat ng mga taga Efeso Kapitulo 4, versikulo 14. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa, na nagpapahapay dito at doon at dinadala sa magkabila ng lahat ng hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuan ayon sa mga lalang ng kamalian. Amen. Amen. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya, naglilingkod sa Diyos, kaya tayong lahat ng mga mananampalataya, nakakilala sa buhay ng Diyos, mayroon tayong pananampalatayang buo upang hindi matitinag. Amen. Sabi po dito sa ating nabasa sa Santiago, but let him ask in faith, nothing wavering. Humingi ng may pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Kaya katulad ng isang bangka sa dagat. Katulad ng isang bangka sa dagat na walang angkla, ay madaling tangayin ng alon. Pero ang bangkang may matibay na ang angkla ay nananatiling nakapwesto. Amen. Kaya tignan po ninyo yung mga mandaragat, yung kanilang bangka na ginagamit sa pangisda. Ilalagyan nila ng angkla po mga minamahal. Dahil kapag hindi nila nilagyan ng angkla, maaaring ito pumatangayin ng alon, mapadpad kung saan-saan. Amen. Ganon din po mga minamahal, tayong lahat ng mga mananampalataya, ang pananampalataya natin, ang angkla laban sa pag-aalinlangan. Amen. Habang pumapalaot tayo sa paglilingkod, marami tayong kakaharapin na balakid
na humahad lang sa atin sa paglilingkod po natin sa Diyos. Kaya ang sabi po mga sa atin na ba sa Efeso 4:14, ano po yung mga humahad lang po mga minama sa ating paglilingkod sa Diyos? Nariyan minsan po mga minama yung daya ng tao. Di ba? Lahat, kapag ikaw ay naglilingkod na sa buhay ng Diyos, naanong po gumagawa ng paraan ang kaaway para ikaw ay dayain. Huwag ka nang dumalo dyan, huwag ka nang magbigay dyan, huwag ka nang magpuri, huwag ka nang sumamba. Kapag tayo pinagpadaya, tayo rin po ang lugi. Amen? Kaya daya ng tao, bakit po sinasabi nila ng gano'n? Dahil hindi nila nauunawaan yung mga bagay ng katwiran at kalooban ng Diyos sapagkat wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Ngunit tayo, dahil tayo po yung naglilingkod sa buhay ng Diyos, may Espiritu tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Alam po natin ang mabuti at ang masama. Alam po natin ang kalooban ng Diyos para gawin, para tayo pagpalain. Everybody shall praise the Lord. Daya ng tao, sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Kaya po mga minamahal, kapag ang tao walang Espiritu ng Diyos, may mga bagay na yung mali parang para sa kanya, tama. Amen po ba? Dahil walang Espiritu ng Diyos. Ngunit kapag ang Kristiyano may Espiritu ng Diyos, alam niya po yung tama, alam niya po yung mali at mali. Everybody say, praise the Lord. Amen. Dahil mayroon tayong karunungan mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mayroon tayong Espiritu ng Diyos na gumagabay sa atin, pumamatnubay para maisagawa ang banal na kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Sabi pa po dito, katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, huwag magpalilang, huwag magpaligoy-ligoy. Kaya dapat gawin, tumayo ng matatag. Huwag paluhain ng takot o duda. Amen? Huwag paluhain ng takot at duda. Sapagat wala pong matatakutin na aakyat doon sa langit. Sabi ng 21 verse 8 ng Revelation. Amen? Kundi matapang tayo gawin ang katwiran at kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya minsan, kapag ang Kristiyano, palamig-lamig sa paglilingkod sa Diyos, palamig-lamig na gawin ang kalooban ng Diyos, natin po mga minaalinlangan po yan. Minsan sa kanya napapakinggan ng mga buhay na patututukok, totoo kaya yan? Totoo kaya yung mga sinasalita sa banal na pulpitong ito na ang Diyos ay nag-iimala? Lahat ng sinasalita sa banal na pulpitong ito, ang mga himala at kababalaghan, yan po ay gawa ng makapangyarihang kamay ng ating dear Jesus. Ang Diyos po mga hindi nagbabago. Kung ang Diyos noon, sa mga naunang mananampalataya naghimala ang Diyos, maging sa ating panahon at sa darating pang panahon, magpasawalang hanggan, ang Diyos ay hindi nagbabago, patuloy po naghihimala, nagpapagaling lahat ng uri na may sakit at karamdaman. Kaya sa mga minamahal po nating kababayan na walang sa umaantabay sa gawain nito, para lubusan po ninyong tanggapin ang masaganang pagpapala mula sa ating dear Jesus, dumadwa kayo personally sa banal na gawain ng Diyos para lubos po ninyong makamtan ang mga biyaya pagpapala mula sa ating dakilang Diyos. Hindi po kayo mag-aalinlangan. Kaya kaming lahat na naririto, lubos po kayong pinagpala. Kaya ang mga dayuhan, ang mga banyaga, nagtataka sila, bakit kung kailan nakakaranas ng terribleng pagsubok ang mga mananampalataya na pabilang sa gawain nito, imbis na sila po ay umunti, lalong dumarami. Bakit? Sapagat ang mga mananampalataya na pabilang sa gawain nito, mayroon silang 100% pananampalataya sa Diyos. Bakit? Ayaw po natin maiwan sa rapture. Sapagat ang aakyat doon sa langit, mayroong 100% pananampalataya. Kaya kung ang pananampalataya ng iba sa atin ay kalahati, 50%, dagdagan po natin. Kung ang iba sa atin, 60%, 70%, 80%, dagdagan po natin hanggang maabot po natin yung 100% na pananampalataya para tayo makarating doon sa langit na pangako ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya walang alinlangan sa pananampalataya po natin sa Diyos, mayroong katiyakan kasiguruhan sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya sabi ng ating mga pastor, kung ikaw na Kristiyano, kung ikaw na mananampalataya na pabilang sa gawain na ito, mag-aalinlangin ka pa sa mga gawa ng ating dear Jesus sa buhay mo, delikado yan. Inilagalagay mo sa panganib ang iyong buhay. Amen! Sapagkat tayong lahat po mga minamahal na mga mananampalataya na pabilang sa gawain na ito, bata man o matanda, nasaksihan po natin, nakita po natin
ng ating dalawang mga mata ng lahat ng mga nangyayari na nagaganap sa mga mananampalataya, mga himala at kababalaghan. Yan po ay gawa ng mga pangyariang kamay ng Diyos. Bakit niya po pinatoy na rin sa atin? Bakit niya po ipinakita sa atin para hindi na po tayo magdududa, hindi na po tayo mag-aalilangan pa. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya sa pagsunod natin sa utos ng Diyos, tayo ay kanyang pagpapalain. Lahat ng gustong pagpalain ng Diyos, magsabi, praise the Lord! Amen. Pagpalain po ang lubos ng ating Dear Jesus. Number 3 na po tayo. God is faithful. Ang Diyos ay tapat. Bilang Kapitulo 23 at ang versikulo 19. At isunod na rin po natin yung unang Tesalonica 5:24. Dito po sa mga Bilang Kapitulo 23, ang versikulo po 19 na sinasabi, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya, hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Amen. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 24. Tapat yaong sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman nito. Amen. Amen. Ayon sa ating nabasa po mga minamahal, for He is faithful that promise. Sapagkat tapat ang nangako sa bawat isa sa atin. Kaya ang batayan ng ating pagtitiwala ay hindi sa ating sariling lakas, kundi sa Diyos na hindi nagbabago. Amen. Kaya ayon sa ating nabasa, God is not a man that He should lie. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Amen. Kaya kapag ang tao ay nangako, maaring makalimot. Dahil ang tao ay hindi perpekto. Amen. Magbago ang kanyang isip, pero ang Diyos hindi kailanman magsisinungaling. Kung sinabi niya po mga minamahal, totoo pa rin niya, ito ay mangyayari. Palakpakan po natin ang ating Dear Jesus. Amen. Faithful is He that calleth you. Tapat na tumawag sa bawat isa sa atin. Marami mga tao dito sa mundo, hindi lamang milyon, hindi lamang trilyon, o higit pa. Mga mayayamang tao, mga matatalinong tao. Ngunit, hindi sila ang pinili, tinawag ng ating pinakamahal na Panginoon para maglingkod sa Kanya. Tayo pong lahat ng mga ordinaryong tao lamang na nakatira na nandito sa mundo, isa po tayo sa pinilit kinahabagan ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Amen. Maraming tao dyan gusto nilang maglingkod sa Diyos, ngunit hindi nila magawa. Kaya ang paglilingkod na ito, ang pagtawag sa atin ng Diyos, ito po ay privilege. Dakilang pribilehiyo na gawin po natin, paglingkuran po natin ang Diyos. Matapos po natin gawin ang kanyang banal na kalooban, maglingkod po tayo sa Kanya, kakamtin po natin ang kanyang pangako, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya po mga minamahal, ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Kaya't ang kanyang mga pangako ay sigurado. Amen. Sureball po mga minamahal. Kaya ang ating paglilingkod sa Diyos dapat sigurado rin. Kaya hindi tayo nagbabakas sakali rito na naglilingkod sumusunod para makamtan po natin ang langit. Kundi sa pagtalima, pagsunod po natin sa katwiran at kalooban ng Diyos, sigurado, langit ang ating makamtan. Amen. Napakalayo ang langit. Kaya kung dito sa lupa, ikaw naman anampalataya, ang paglilingkod ng iba, urong sulong, baguhin po natin. Dapat laging sulong hanggang maabot po natin yung pananampalatay na kalulugod sa Diyos upang tayo makakyat doon sa langit. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya sabi po dito po mga minamahal, sigurado sa ating pagsunod, pagsasagawa sa kanyang banal na kalooban, hindi nawawala ng saysay yan. Habang tayo gumagawa, in-encourage ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya sa Galatia 6:9 na ang sabi, huwag kayong manghibagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Kaya kahit na napapagod ang ating pisikal na katawan, na dumadalo, ngunit ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, walang kapaguran yan. Amen? Ang Espiritu ay may ibig na dapat, mahina ang laman. Ayaw ng laman na lagi ka nagpupuri. Amen. Ayaw ng laman na laging nakakinig ng salita ng Diyos. Minsan ayaw ng laman na ikaw ay
makinig ng salita ng Diyos, ngunit ang Espiritu na nanahan sa atin, gustong-gusto po yan. Everybody, praise the Lord. Hindi nyo pa nababansin kapag tayo po ay mag-overnight, bagamat inaantok po tayo, ngunit pagkatapos sa ating malalagawain, gising na gising po tayo. Amen. Grabing kalakasan atin nakakamtan mula sa atin, there's Jesus. Kaya sa mga kapatiran po natin na hindi pa nag-overnight, subukin po ninyo isang tsak na bagay, lubos kayong pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Kung noong araw, nagagawa po natin magpuyat saan? Sa mga bagay na hindi ka nalulugdan ng Diyos, sa mga sabungan, sa mga beer houses. Amen? Ganun nung araw, nagagawa po natin yan. Ngunit ngayon po mga kami, dapat magawa po natin yan, yung magpuyat na sumasamba sa atin, there is you, sapagat lahat ng ating ginagawang pagsamba, pagpupuyat, ito pa'y mayroong kabuluhan, may pakinabang, may gantimpala na ating mong tatanggapin mula sa ating dakilong Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, kaya dito sa gawain na ito, kapag ikaw ay tapat na sumunod sa kalooban ng Diyos, sigurado ang kaligtasan. Amen? Speaking of tapat, sabi nila, pagbaliktarin mo yan, salitang tapat, tapat pa rin ang kalalabasan. Bakit? Ang literang tapat nagsisimula sa letter T, nagtatapos sa letter T. Pagbaliktarin mo pa rin yan, pabaliktarin mo rin, tapat pa rin ang kalalabasan. Anong ibig sabihin nito sa mga mananampalataya? Kapag ikaw ay tapat sa Diyos, anumang kalagayan mo sa buhay, dumaranas ka man ng pagsubok, kahirapan sa buhay, pag-uusig o ano pa man, hinahadlang ka ng maglingkod, hindi naging sagabal sa iyo para hindi ka maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hindi naging sagabal sa iyo yung mga balakid para hindi ka magpatuloy na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya kung papaano po, tapat ang tumawag sa bawat isa atin, maging tapat din tayo. May makakita sa iyo at walang makakita, dapat nananatili kang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po yung kapag walang makakita sa iyo, di mo na ako susunod. Huwag pong ganon. Dahil kailanman hindi po natin madadaya ang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kapag ginagawa mong nagmumula sa kaibutan ng puso, yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, alam po ninyo, hahabulin ka ng pagpapala, mag-overtake sa iyong pagpapala. Totoo po ba? Totoo po yan. Sa bawat isa atin, naranasan po natin yan. Yang iba sa atin dati, ang ating buhay noong araw, nasa banig na ng karamdaman, mamamatay na. Ngunit tayo po'y nagpasyang sumunod, nagtapat sa Diyos. Ngayon, binigyan ng malusog na pangatawan. Mapayapang buhay. Kaya ito po yung sinasabi sa commercial po mga minamahal na magandang buhay ang naglilingkod sa buhay ng Diyos. Hindi po yung tao na hindi naglilingkod sa Diyos, hindi po magiging maganda. Bakit? Ngayong panahon na ito, kahit saan tayo magpunta, ang maraming mga tao, kinagigiliwan ang paggawa ng kasalanan. Ngunit sa mga tinawag ng Diyos, mga pinili ng Diyos, sila po'y natiling tapat na gumagawa alinsunod sa banal na kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya, magagawa po natin sumunod sa katuwiran ng kalooban ng Diyos dahil ang Diyos ay kasama po natin. Amen? Dahil kapag ang Diyos hindi mo kasama, hindi mo magagawang sumunod sa kalooban ng Diyos, yun po ang katotohanan. Kaya mayroon pong kanta na sinasabi ng sanlibutan na gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Bakit? Walang Espiritu ng Diyos sa kanila. Ngunit tayo, dahil meron po tayong Espiritu ng Diyos na tutulong sa atin, papatubay sa atin, magagawa po natin gawin ang kalooban ng Diyos. Magagawa po natin maging tapat sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Number 4 na po tayo po mga minama. Mabilis pong oras. Endure to the end. Magpatuloy hanggang wakas. Mateo Kapitulo 24, ang versikulo po ay 13. Dito po sa aklat ng Mateo 24, versikulo 13. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Amen. He that shall endure unto the end, the same shall be saved. Kaya ang magtiis hanggang sa wakas, hanggang sa dulo, sila lamang ang maliligtas. Kaya ang paglilingkod sa Diyos po mga minamahal, alam po ninyo, kung papag-aralan po natin, malalim po ang banal na salita ng Diyos. Ang paglilingkod natin sa Diyos po mga minamahal, yan po ay walang hanggan. Bakit? Dito sa lupa naglilingkod tayo. Pagkatapos ng rapture, pagdating natin sa langit, patuloy po natin paglilingkuran ng Diyos. Amen po ba? Kaya kapag Kristiyano, hindi siya rin maglingkod, pagdating niya sa langit,
maging ignorante po siya. Amen? Kaya dapat dito, habang tayo pinarito sa lupa, sanayan po natin na maglingkod sa Diyos. Na kahit na minsan nahirapan kang gawin ang kalooban ng Diyos, naroon pa rin yung pagsikap mong gumawa sa kalooban ng Diyos. Bakit? Nais mo ang langit. Kaya may kasabihan, kung may tiyaga, mayroong nilaga. Kung mayroong pagsikap, pagtsatsaga sa paglilingkod, mayroong pagpapala, mayroong gantimpala na ating tatanggapin mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya mayroon talagang pagtitiis na maranasan ng mga mananampalataya. Sabi ng mga kapatiran, hindi po tayo tinawag ng Diyos na para sumampalataya lamang sa Kanya, kundi tinawag tayo ng ating direchis, kalakip din naman ng pagtitiis, sakripisyo. Amen. Kaya mayroong pagtitiis, may sakripisyo na ating gagawin habang tayo naglilingkod sa Kanya. Hindi naman ipinangako ng Diyos na kapag ikaw ay naglilingkod na sa buhay ng Diyos, hindi naman ipinangako ng Diyos kapag ikaw ay nasa katotohanan na, hindi ka nadadanas ng kahirapan. Habang tayo pinarito sa mundo, mayroong konting kahirapan, mayroong konting problema. Ngunit ang mahalaga, kahit may konting problema, may konting kahirapan, pagdating naman ng araw, pagkatapos ng rapture, wala nang kahirapan, wala nang kalungkutan, wala nang problema, kundi ang ating mararanasan sa piling po ng ating pinakamahal na Panginoon. Umaapaw na kasi ang kagalakan ang ating tatamuin mula sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay katulad ng marathon. Diba? Ang iba sa atin nung araw, mahilig po tayong sumali sa marathon. Yung pabilisan tumakbo. Ngunit hindi bilis o tulin ang basihan. Ganun pala po mga minamahal. Siyempre, ang pagtakbo po mga minamahal, hindi po yung mabilis ka, agad makarating sa finish line. Siyempre, mapapagod ka rin. Amen? Kaya ang buhay Kristiyano ay parang marathon. Hindi bilis o tulin ang basihan, kundi dahil marami ang malakas sa simula, pero napapagod at humihinto. Amen? Ang tunay na tagumpay ay nasa mga nagpapatuloy hanggang dulo. Tayo lahat ng mga mananampalataya na naglilingkod sa buhay ng Diyos, malapit na po yung finish line. Malapit na po nating tamuhin, kamtin, ang pangako ng Diyos sa langit at buhay na walang hanggan. Kaya tayo na pong lahat pong mga minamahal sa panahon na ito, amen, ibigay na po natin yung buong lakas para gawin, sundin, talimahin ang banal na utos ng Diyos. Sapagat konting sakripisyo na lamang, konting pagtitis na lamang ating gagawin, sasalubong na po tayo sa ating Diyos Jesus. Ganun po ba tayo? Isa lang po yung nag-amen. Dapat ganun po tayo po mga malapit na po tayo sa finish line. Yan po yung mga Israelita. Kung kailan malapit na po sila sa lupang pangako na itinuro ng Diyos sa kanila doon sa Kanaan, saka sila nag-alinlangan. Saka sila po mga minamahal, imbis sa sambahin po nila, pasalamatan po nila ang tunay na Diyos, pinasalamatan po nila yung Diyos-Diyosan. Naglingkod sila sa Diyos-Diyosan, kaya karamihan sa kanila hindi nakapasok sa lupang pangako, maliban lamang kay Joshua at Caleb at mga bata 21 years old pababa ang nakarating, nakapasok na doon sa lupang pangako na itinuro ng Diyos sa kanya. Maaaring mangyari din sa ating kapanahunan kung hindi po natin ibubuhos yung ating lakas gawin ang kalooban ng Diyos, maaaring ang iba sa atin hindi makapasok sa kanan ng Diyos. Amen? Kaya mayroong mga mananampalataya dahil nasa huling araw na po tayo ngayon. Dahil nasa huling araw na po tayo ngayon, lahat ng paraan ng kaaway gagawin po niya para yung mga Kristiyano malamig, manlupaypay, mawala sa paglilingkod sa Diyos. Nangyayari na po ba? Nangyayari na dahil nasa huling araw na po tayo. Amen? Kaya kung nakikita po natin yung mga bagay na iyan, dito po natin ibuhos yung ating lakas. Anong lakas? Para lubos na paglingkuran ng ating buhay na Diyos. Kahit narin po ang magawa ng kaaway, hindi alintana sa iyo na titigil ka sa paglilingkod, kundi magpapatuloy ka dahil nakasentro sa puso at isipan mo yung gantimpala, pangako ng Diyos na ipong tatanggapin pagdating ng araw. Kaya sabi ng Kolosas, ilagak ninyo ang iyong kaisipan sa mga bagay na nasa dakong kaitaasan. Ang ating tunay na kayamanan, nasa langit, hindi dito sa lupa. Sapagkat ang mga bagay dito sa lupa, hindi po tunay na kayamanan yan. Amen? Ang tunay na kayamanan, yung mga bagay na hindi nakikita. Palakpakan po natin ating Diyos Jesus. Kaya sabi ng Hebreo na ating nabasa, Hebreo 3:14,
If we hold steadfast unto the end, sabi po dito, kung tayo'y mananatiling matatag hanggang sa wakas, siyempre tayo ang maliligtas. Tayo ang makakapasok sa karyan ng Diyos. Kaya, ang pagsubok ay naranasan natin, ngunit iyan ay paraan ng Diyos para tayo po'y lumakas, tumibay, tumatag sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi Apostol Pablo, yung mga pagsubok na kanya po nahirapan, naranasan, kahirapan, problema, balakid, pag-usig, itinuring niya pong pagpapala. Sapagkat sa mga bagay na iyon, yun ang po ang nagpatibay, nagpalakas ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Dapat ganun po tayo. Kung may kahirapan po tayo ngayon, mahalapay ng salamat. Kung may problema po tayo ngayon, salamat, alam ko po, hindi mo ako pababayaan. Everybody, praise the Lord, hindi po yung kapag may problema, puro reklamo na. Hindi po ganun. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga reklamador. Amen. Saan po natin nakikita yung mga reklamador? Doon sa punong barangay. Nagre-reklamo sila. Ngunit tayo, sa Diyos, wala po tayong dapat ireklamo sapagkat lahat ng bagay ay binigay na sa atin ng ating Dear Jesus. Lahat ng bagay ginawa na po ng ating Dear Jesus para wala tayong maidahilan na hindi tayo maglilingkod susunod sa kalooban ng ating Dear Jesus. Hanggat kaya natin maglingkod, paglilingkuran po natin siya. Hanggat kaya natin gumawa sa kalooban ng Diyos, gagawin po natin dahil may pangako ang ng Diyos. Kaya sabi ng ating pinapag-aralan, ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Tuloy-tuloy na po tayo po mga minamahal. Hope as strength. Ang pag-asa ang nagbibigay lakas. Hebreo 6 at ang bersikulo po ay 19. Isunod na rin po natin yung Roma 15 at ang bersikulo po ay 13. Dito po sa Hebreo, Kapitulo 6, versikulo 19, na sinasabi, na ating inarin tulad sa sinepete ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag, at pumapasok sa nasa loob ng tabing. Amen. Huling talata, Roma 15:13. Huling talata na po tayo. Dito po sa Roma, Kapitulo 15, versikulo 13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sabi po dito sa Hebreo 6:19, which hope we have as an anchor of the soul. Na siyang pag-asa na mayroon tayo na gaya ng isang angkla ng kaluluwa. Tulad ng isang ilawan. Tulad ng isang ilawan sa gitna ng dilim, ang pag-asa sa Diyos ang nagbibigay liwanag at direksyon sa ating landas. Amen? Kahit madilim ang paligid, nakikita natin ang dapat tahakin dahil sa pag-asa. Walang ibang pag-asa na tinutukoy sa banal na kasulatan kundi ang ating Dear Jesus, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya lamang po ang pag-asa ng lahat ng mga tao na nanahan dito sa mundo, hindi nino paman. Hindi si Maria nangangailangan din ng kaligtasan. Hindi si Pablo, nangangailangan din ng kaligtasan. Hindi si Pedro, nangangailangan din ng kaligtasan. Kundi ang pag-asa ng bawat isa na narito sa mundong ginagalawan, walang iba kundi ang Diyos, ang ating pinakamahal na Panginoong Yesus. Everybody, shout praise the Lord! Ang pag-asa sa pangako ng Diyos ang nagsisilbing angkla upang hindi matangay ng unos ng buhay. Kapag ikaw po mga minamahal ay naroon ka sa presensya ng ating pinakamahal na Panginoon, anumang bumbalakid humahadlang sa buhay mo sa paglilingkod, hindi yan magtatagumpay. Everybody shout praise the Lord. Amen. Dahil tayo po ay nakaangka sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya mahalaga ang pagdalo sa banal na gawain ng Diyos. Yan. Para tayo po ay lumakas. Para tayo magkaroon ng pag-asa. Kaya kapag ating pong pinapahalagan ang pagtitipon ng mga banal, lagi kang mayroong pag-asa mula sa ating Dear Jesus. Lagi mong nasusubaybayan, napapakinggan ang mga mensahe ng ating pinakamahal na Panginoon na pong iparating sa bawat isa sa atin. Siyempre kapag hindi tayo dumalo, malaking kawalan. Amen po ba? Bakit? Sapagkat hindi na po babalik ang panahon. Ngayon po mga minamahal, nasa September na po tayo ngayon. Amen po ba? Ang kasunod na buwan, October na, 2025. Kapag natapos na po ang taon na ito, papasok na po tayo sa taong 2026.
26 hindi na po babalik sa 2025, 2024, 2023. Kaya kapag hindi natin sinamantala na sumunod, gawin ang kalooban na hindi tayo lagi nananambahan, malaking kawalan sa atin. Utos ng Panginoon yan, utos ng Diyos na tayo po ay lahat laging manambahan para tayo po laging magkaroon ng pag-asa mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ayon sa ating napag-aralan o nabasa kanina sa Hebreo 10:23, pinaalalahanan tayo po mga minamahal at nagtuturo ng 5 bagay. Number 1, hawakan ang pananampalataya. Manatiling walang pag-alinlangan. Umasa sa katapatan ng Diyos. Magpatuloy hanggang wakas at panatilihin ang pag-asa bilang ating lakas. Palakpakan po natin ang ating Diyos Jesus. Kaya kapag nakasakay ka sa eroplano at malakas ang turbulence, hindi ka bababa at tatalon. Lalong hahawak ka sa upuan at magtitiwala sa piloto. Amen. Sa ating buhay, si Kristo ang ating piloto. Siya po ang ating driver. Saan man tayo dalhin po mga minamahal, anumang kagustuhan ng Diyos sa atin, susunod lamang po tayo. Hindi ang Diyos ang susunod sa atin. Everybody, praise the Lord. Mayroon po bang Kristiyano na sila ang nasusunod, hindi ang ating pinakamahal na Panginoon? Yan, salamat at wala naman. Pagpapalain po kayo ng ating Diyos Jesus. Kaya walang ibang ating piloto o driver, kundi ang ating Diyos Jesus. Ano man nais niyang pong ipagawa sa bawat isa sa atin, ano man kagustuhan niya na inuutos sa atin, gagawin po natin yan para sa kanyang kaluwalhatian, gagawin po natin yan para sa kanyang kapurihan. Kaya laging maitataas sa atin sa buhay po natin, walang iba kundi ang ating pinakamahal na Panginoon sapagkat siya po ang ating driver sa buhay. Kaya ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ay tiyak, kaya't manatili tayong matatag sa pananampalataya hanggang sa kanyang muling pagbabalik upang makasama po natin siya sa kanyang kaharian, magmamana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos Jesus, nawa sa ating maiksing pinag-aralan sa araw na ito, nagsilbing gabay ng ating pang-araw-araw ng buhay, nagsilbing kalakasan ng ating pananampalataya para gawin ang katwiran at kalooban ng ating Diyos Jesus. Awitin po natin ang ating pinakamahal na Panginoon na pinamagatang katapatan mo, O Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Mga minamahal, kung mayroong mga baguhan, huwag po kayong mahiyag lumapit sa unahan. Tanggapin po niyong formal ang ating Diyos Jesus. Isinasa sa banal na kasulatan, now is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi ipinangako ng Diyos ang araw ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, habang bumaway mamaw, ang awitin ito, handog pagpupuri pa sa salamat sa ating dakilang Diyos sa buhay. Ipabot po natin ang ating tao sa pusong pagpupuri pa sa salamat sa Kanya. Nararapat lamang na papurihan luwalhati ang dakilang pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hindi man tayo karapat-dapat ang tawagin mga anak ng Diyos, ngunit sa niyang napakadakilan, napakabait ang ating dakilang Diyos. Tayo po ay tinawag na anak ng Diyos, tagapagmana na yung kaharian. Kung kayo ang bawat isa sa atin, masalamatan po natin siya sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ka aming pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! At magkailanman luwalhati.
Praise the Lord, purihin ka aming pinakamahal na Panginoon. Mga minamahal, baka po tayo sama-samang manalangin para sa kapakanan ng ating minamahal na baguhan sa araw nito. Lubos kayong pinagpala ng ating Dearest Jesus, sabagat nasumpungan po ninyo ang tunay na bali na gawain Diyos. Ang gawain na ito, gawain mismo ng ating Dearest Jesus, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon. Siya po ang tumawag, pumili sa inyo. Sabi ng Juan 15:16, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. Siya mismo ang pumili sa inyo para maglingkod sa Kanya. Matapos ninyong paglingkuran ng Diyos, mayroon po kayong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Para kayo po ay mapabilang sa Kanya pong tunay na mga anak tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. May 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat po yung isagawa. Yung 3 isasagawa po ninyong pang-4, Diyos na po ang magsasagawa niya. Number 1, pananampalataya. Sa paglapit po niyo sa unahan, yan po isang pananampalataya. Sapagat ang sabi ng Roma 10:17, ang paniniwala ng gagaling sa pakikinig sa salita ni Kristo, salita ng Diyos. Lumapit kayo sa unahan, yan po ay pananampalataya mula sa ating Dear Jesus. Number 2, pagsisisi. Bakit kailangan tao ay magsisi sapagat nasulat Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:23, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi nangakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya ano po yung pagsisisi? Maka-Diyos na pagsisisi. Matapos mo tanggapin ng Diyos bilang sariling tagapagligtas, tatalikuran mo na, iiwanan mo na ang kasalanan sapagat nasulat Roma 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Amen. Kay Kristo Jesus na Panginoon po natin. Pangatlo niya po isasagawa bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Na sinalita ni Apostol Pedro sa Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus ay kapag papatawad yung kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Bago kayo uuwi, kinakailangan mabautismo kayo sa tubig para ang iyong kasalanan mula noon, nagkaisip, hanggang sa oras na ito, patatawarin ng Diyos. Napakahalaga ang bautismo. Amen. Para kayo po mga minamahal, para niyo po mga kailangan sa Diyos, matanggap po ninyo. Pang-4 na reglamento, bautismo sa Espiritu Santo. Nasusulat Roma 8:9. Ang sinumang walang Espiritu ng Kristo, ang sinumang walang Espiritu ng Diyos, siya hindi sa Kanya. Roma 8:14, ang pinapatubay ng walang Espiritu Santo ng Diyos, sila lamang ang mga tunay anak ng Diyos. Kaya kapag kayo pinabautismuhan, tuloy-tuloy ang inyong pong pagdalo, tuloy-tuloy ang inyong pong pagsamba hanggang makamtan po ninyo yung Espiritu Santo ng ating pinakamahal na Panginoon. Para kayo maging ganap na anak ng Diyos, tagapagmana ng Kanyang kaharian. Ngayon sa oras na ito, itaas po niyo po yung 2 kamay. Sumunod po kayo sa aking pong sasambitlayin ng panalangin at pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Sabihin po ninyo, Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. 10 ng aking pamilya, iligtas mo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, sabihin po ninyo, Amen. Amen. Ipanalangin po natin sila na ating po maging kapatid sa ating Dearest Jesus. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng po aming pinakamahal na Panginoon Jesus. So, dalangin na po minamahal at iginagala na po mala Pastor Will Estrada Almeda. Narito po mga kaluluwa tumanggap sa ipumbalan mong pangalan. Kung paano mo kayo pinagpala, ganun din po sila. Tulungan mo sila na magbago, tulungan mo sila na maglingkod, gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa, at katotohanan, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Isulat mo pong malinaw ang kanilang mga pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan, 10 ng kanilang pong pamilya, iligtas mo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa mga kapatiran po natin na tumanggap ngayon, bago kayo uuwi, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal para kayo ay lubos na pagpalain ng ating Dear Jesus. Pwede na po kayong makabalik sa inyong inuupuan at tayo na pong lahat po mga minama, sama-sama na po tayong manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ano man pong ating mo kailangan sa oras na ito,
Sambit line po natin ang ating labi. Sabi ng banal na kasulatan, matapos po natin gawin ang katwiran at kalooban Diyos ang ating mga panalangin sa oras na ito, tatanggapin po natin sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Pagkatapos na tayo makapanalangin, dadako tayo sa ating pangangailangan. Kung tayo may taglay na karamdaman, kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan kung saan naroroon ang taglay nating karamdaman. Kung tayo po ay may bibigat na problema, dalawang kamay nakataas, sawayin po natin yan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin sa oras na ito. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan na po aming pinakamahal na Panginoon Hesus. Kami tao sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Mula nang kayo po'y naglingkod sa iyo hanggang sa mga oras na ito, natutunan po namin gawin ang iyong pumbalang mong kalooban sapagkat binigyan mo kami ng magulang namin sa iyo, nagturo sa amin paano kami sumampalatayang lubos sa iyong pumbalang mong salita. Mahal na Panginoon, salamat o Diyos. Lahat ng ay po mga kailingan, amin po nakamtan sa oras na ito. Narito po kami lahat nagkakaisa at humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat pa may nagawang pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo kami, O Diyos, sa pagkakaisa mo na yung panalangin sa unang dalay po Pastor Almela Children and Family ng ay po beloved Pastor. Ingatan mo sila at gabayan at pagpalain lahat ng mga kapatiran po namin sa lugar na ito. Maging sa lahat ng mga kababayan po na umaantabay sa gawain na ito, abutin mo na mapagpala mo kamay ang lahat ng kanila po mga kailingan sa lahat may taglay na karamdaman, pagalingin mo sa mga nanghihinat ng lulupaypay, palakasin mo. Mahala pa yun sa mga kapatiran po namin dumadaan sa mga pagsubok. Panghawakan mo silang matibay, bigyan mo sila ng matatag ng pananampalataya upang kanilang mapagtagumpayan. Maging sa lahat, mahala Panginoon, na mga unsaved loved ones po namin, niligtas mo rin sila bago ka man na dumating. Makasama at makapiling po namin sila sa paglilingkod at pagpupuri namin sa iyo. Dagdagan naman bilang naman na palatay sa lugar na ito. Bigyan mo pa ng kapayapaan ang iyong bansa sa iba't ibang bandako. Mahala pa yun iba't ibang panig na mundo. Bigyan mo pa ng kapayapaan upang patuloy po may pangaral pong banang mo salita at marami pa mga kaluluwa, mga kakilala sa iyo maglingkod upang magkamit ng kaligtasan na magmana ng buhay na walang hanggan. So na dalay mga pastor, proclaim and victory and answers our prayer in the name of the Lord Jesus. Lahat magsabing amen. Amen. At sa iyo pong makapangyarihan pangalan, aming pong sinasaway lahat ng uri ng masakit karamdaman sa iyong puminamang ng mga kapatiran magmula ulong at dalampakan, TBS, diabetes, pagkaparalitiko, panghina, panglulupaypay, sagay sa puso, hadlang sa pagpapala sa iyong mga minamang mga nakas out in the name of the Lord Jesus. Complete healing, be strong, be blessed, abound and blessing in the name of the Lord Jesus. Vices begun in the name of the Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal, bilang katuparan, ang ating po mga kailingan ay nasa atin na. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay lulukso ng 3 beses sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Lucas 6:23, magsilukso kayo sa tuwa sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Kaya huwag magbiro, tayong lahat ay sabay-sabay lulukso. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Dito po natapos ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At tayo po magpapatuloy na akin na po ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved co-preacher, ating beloved brother Randy Ikban. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ating kadakilang Diyos. God bless you po sa ating brother preacher sa pinapalang salita na ating kadakilang Diyos na ating narinig sa hapong to. Praise the Lord. At manimahal, purihin po ating dakilang Diyos at bago tayo dumako po manimahal sa ating regular na announcement ay tayo po kukuha po muna ng special pledges para po sa balgawain nating dakilang Diyos. Itong kukunin natin manimahal na special pledges. Ito po yung gamitin natin na pambayad sa lahat po ng van nating rerentahan this coming October 5. Manimahal sa dako po ng Marikina Sports Complex. Praise the Lord. Kaya manimahal tayo po magkaisang magbigay para po sa balgawain natin dakilang Diyos para lahat po tayo ay pagpapalain natin dakilang Diyos. Ang sabi ng balagsulatan, mas higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Lahat tayo magsabi, praise the Lord.
Kaya manimahal, ati pong ihanda ating pagkakaloob para po sa bagawain, nating dakilang Diyos at ito po'y papanalangin, nating blood brother Jason. Praise the Lord. Amen po, praise yung ating pong itaas sa ating pagkakaloob para sa ating pinakamalapang sus. Dakilang mapagpala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mga pinamamalapang sus. Sa unang panalangin namin ginagalang mga Pastor World Strudel Meda mga Panginoon. Narito po kami mga Panginoon sa aming mga special offering, aming mga special pledges mga Panginoon, upang magamit mga Panginoon sa darating po na October 5, aming Victorious Talipaw Peace Mission, mga Panginoon. Pagpalain mo, mga Panginoon, ang iyong mga anak na walang sawang nagtatapat, nagkakalob, nagbibigay para sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo, mga Panginoon. Hallelujah, mga Panginoon, ang iyong mga anak, mga Panginoon, ang kanilang mga ipagkakalob sa iyo, mga Panginoon, at patuloy mo ibuhos, mga Panginoon, masaganang pagpapala, nagmumula sa iyo, mga Panginoon. Pagpalain mo bawat isa sa amin, so, ng panalangin namin ginagalang mga Pastor World Strudel Meda. Ito po ang samad dalang sa pangalan mo, pinakamalapang sus. Amen. Praise the Lord. Press down, shake it together, and running over you, and it will come back to you. It's when you give it to the Lord. So give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, and running over you, and it will come back to you. It's when you give to the Lord. Give it love, give it faith, give it joy, and smile on your face. Give us the Lord, let's give it to you. How you give is the reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. You measure, press down, shake together, and running over you, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord from your heart, give the best, give unto God, and you will be blessed. Don't be stingy and don't be tired. From the window in the Bible, you can hear this time. So and it will come back to you. Good measure, press down, shake together, and running over you, and it will come back to you. 'Cause when you give it to the Lord, people rob God when they don't give signs and offering. And they don't understand why they be cut off from heavenly blessings. What a good time like giving prosperity to gates. When you prove your love to God by giving to Him. So give, and it will come back to you. You measure, press down, shake it together, and running over Him, and it will come back to you. 'Cause when you give it to the Lord, so give, and it will come back to you. You measure, press down, shake together, running over Him, and it will come back to you. 'Cause when you give it to the Lord, 'cause when you give it to the Lord, 'cause when you give to the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal pa Jesus. God bless you po manimahal sa aming walang sawang pagbibigay, pagkakaloob para po sa bagawain nating dakilang Diyos at pagpalain po tayo lahat nating pinakamahal pa Jesus na higit pa po sa ating inasahan. Praise the Lord. Manimahal, tapi dara ko na po sa ating mga announcement. Sa darating na Wednesday ay tuloy-tuloy po ating pananambahan sa lugar na ito. Tayo magsisimula po ng alas 3 ng hapon at tayo matatapos ng alas 7 ng gabi. Ganoon din sa araw ng Friday, overnight prayer po natin manimahal. Tayo magsisimula po
ng alas 7 ng gabi at matatapos po tayo alas 2 na madaling araw ng Sabado. At sa darating na linggo, manimahal, ay patuloy pa rin po ating balgawain sa lugar na ito. Tayo po magsisimula po ng alas 9 ng umaga at tayo po matatapos ng alas 2, alas 3 ng hapon. Praise the Lord. At manimahal, mayroon tayong TV program sa PTV Channel 4. Ito po yung araw ng Sabado at magsisimula po ng alas 11 ng gabi at matatapos po ng alas 12:30 ng hating gabi. At meron tayong Lehans Counseling, water baptism na mahal after po nating pananambahan. Praise the Lord. Manimahal, sa ating pag-uwi ay mag-ingat po tayo manimahal sa ating pagtawid dyan sa may highway manimahal sapagkat mabibilis po yung mga sasakyan na dumaraan dyan. Kaya manimahal, bago tayo dumawid sa highway ay hintayin po natin yung mga senyas nating beloved marshal bago tayo manimahal tumawid dyan sa may highway. Praise the Lord. Para maiwasan po natin yung mga tinatawag na abirya. Praise the Lord. Lahat ay magsabi, praise the Lord. At manimahal sa ating mga kapatiran na magdadrive ay mag-ingat din po tayo manimahal sa ating pagmamaneho. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos at manimahal. Kung wala na pong ibang idaragdag na announcement, tayo ay sama-sama ng tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Manimahal sa habong to, lahat po tayo pinagpala nating pinakamalapeng Jesus. Praise the Lord. Manimahal, narito po ang manalangin sa ating closing prayer. Ating beloved brother Danny Shelo. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakalang Panginoon. Tayo po lahat ay dumalangin sa ating pinakalang Panginoon. Mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Walang pagsidla ng aming kagalakan, wala Panginoon, sa oras pong ito na patuloy kami pinagpapala sa spiritual. Wala Panginoon, salamat wala Panginoon sa buong maghapon na ito na kami yung sinamahan, wala Panginoon. Salamat wala Panginoon sa sinamahan niyo po kami sa aming pag-aawitan ng joyful song, solemn song, wala Panginoon, sa aming pakikinig ng mga pinagpalang mga kapatiran po na, wala Panginoon, naghahayag ng kanilang mga himala na yung ginawa sa kanilang buhay. Wala Panginoon, sa lahat ng bagay niya, wala Panginoon, pinasalamatan ka namin, wala Panginoon. Maging sa lahat ng awitin na inaalay na yung mga pinagpalang mga awit, O Diyos, maraming salamat po, wala Panginoon. Higit sa lahat, wala Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, wala Panginoon, na hanggang sa mga oras ito, naramdaman namin ang iyong banal na presensya, wala Panginoon. Salamat din, wala Panginoon, sa pagkawaliwanag ng pagbibigay, wala Panginoon. Maging sa lahat, wala Panginoon, sa iyong salita. Nagbukas sa aming mga isipan, wala Panginoon, na ikaw ang angkla ng aming buhay, O Diyos. Ikaw, wala Panginoon, ang driver ng aming buhay patungo sa iyong kaharian, O Diyos. Hindi po namin, wala Panginoon, sa lahat ng namin na pag-aralan niya, wala Panginoon, itimo niyo po sa aming mga puso, O Diyos, upang aming maging sandata, wala Panginoon, sa aming araw-araw na pamumuhay sa mundo ito, wala Panginoon. Pagpalain niyo po kaming lahat, wala Panginoon. Maging sa aming pag-uwi, wala Panginoon, ingatan niyo po kami sa pangkalahatang panalangin po ng aming minamahal ginagalang ng Ebangelista. Wala Panginoon, ingatan niyo po kami sa aming pagsamantala, wala Panginoon, paghiwalay. Ingatan niyo po, wala Panginoon, lahat na mag-drive sa lahat na maglalakbay, wala Panginoon, ingatan niyo po kaming lahat. Pagpalain niyo po kami lahat, wala Panginoon, sa oras po ito. Ito po ang aming samadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise Amen. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. God bless you po, manimahal. We love you, the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more.